Muli po, sumasa inyo ang ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa kabuuan po nitong ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na Claudio Aro Jr. Magandang araw po sa inyo at magandang araw po kapatid na Orly. Kapatid na Clouds, marami na tayong pagtalakay, maging ang iba't ibang mga programa ng Iglesia ni Cristo tungkol sa araw ng paghuhukom. May mga nag-iisip kasi na hindi totoo yan. At may mga nagsasabi pa nga, yan ay pananakot lang daw natin para ang tao ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Pero maraming patotoo sa Biblia na talagang merong araw ng paghuhukom. Opo, at babasahin po natin ang nakatala sa Ebreo sa 9 at 27 hanggang 28. Ganito po ang pahayag ng Biblia sa atin. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Pinatotohanan po ng Biblia, itong mga talatang binasa po natin, na mayroon pong araw ng paghuhukom, kapatid na Orly. At dyan sa binasa nating talata, sino nagtakda ng araw ng paghuhukom? Ang Panginoong Diyos po ang nagtakda ng araw ng paghuhukom. Ang sabi nga po ng Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos po nito, ang sabi, ay ang paghuhukom. Ano ang katunayan na ang paghuhukom na itinakda ng ating Panginoon Diyos ay magaganap o matutupad? Ang kamatayan po ng tao, kapatid na Orly. Kung paanong namamatay ang tao, na ang Panginoong Diyos po ang nagtakda ng kamatayan ng tao, gayon din po, tiyak, matutupad po ang araw ng paghuhukom. Hindi naman kayang tutulan ng sino man yan eh. Opo. Na talagang ang tao ay namamatay. Bata, matanda, may sakit, wala. At iba't iba pa ang katangi-amang taglay. Pagdating ng oras na itinakda ng ating Panginoon Diyos, ang tao ay namamatay. Kaya kung paanong yung kamatayang itinakda ng Diyos ay nangyayari, magyayari din ang araw ng paghuhukom. Ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. At yan tinitiyak na merong mga taong magtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom eh. Ang sabi po ng Biblia, sa ikaliligtasan niya ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Kaya bagaman ang araw ng paghuhukom, araw ng pagpaparusa sa mga hindi maliligtas, pero araw na mapalad yan sa mga magtatamo ng kaligtasan. Bukod sa kamatayang itinakda ng ating Panginoon Diyos na pruweba na may araw ng paghuhukom, ano-ano pa ang mga palatandang ibinigay ng Panginoong Hesukristo pagka malapit na ang muli niyang pagparito ang araw ng paghuhukom. Basahin naman po natin ang nakatala dito po sa Lucas 21, mga talatang 11 at 27. Ganito ang pahayag po ng Biblia sa atin. At magkakaroon ng malakas na lindol, kagutom at mga salot sa maraming lupain, at mga nakatatakot na pangyayari at mga palatandaan sa kalangitan. At makikita nila akong anak ng tao na dumarating sa mga ulap, na taglay ang dakilang kapangyarihan at karangalan. Pinahayag po rito ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Orly, ang mga palatandaan na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Ang sabi po niya, magkakaroon ng malalakas na lindol, kagutom, at mga salot sa maraming lupain at mga nakatatakot na pangyayari at mga palatandaan sa kalangitan. Sino magsasabi, kapatid na Clouds, na yung mga ibinabalang iyan ng Panginoong Hesukristo o mga palatandaan na malapit na ang muli niyang pagparito o araw ng paghuhukom ay hindi nangyayari? Mga salot, kagutom, pati paglindol, kamakailan lang huwag na tayong lumayo. Dito lang sa ating bansa, merong nangyaring malakas na paglindol na ang lahat ng iyan ay palatandaan malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. At may sinasabi pang mga kalamidad, halimbawa yung bagyo. Dati po, ang mga dumarating na bagyo, yung mga nararanasan ng tao na bagyo, ay Hindi katulad Hindi naman- ng nangyayari sa kasalukuyan. Opo, hindi po ganun ka lalakas Katitindi, tulad ng mga nangyayari po ngayon. Devastating ang mga bagyo sa kasalukuyan. Na ang lahat ng iyan, babala po o palatandaan, malapit na pong araw ng paghuhukom. Ang daming nangangaral ngayon, kapatid na Clouds. Gumagamit ng social media, gumagamit ng mass media,
o kaya face-to-face na nangangaral, ano ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pagdagsa o paglitaw ng napakaraming mga tagapangaral ngayon? Ganito po pahayag ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 24:3 hanggang 4 at talatang 11 pa. Ganito po ang kanyang pahayag. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, at magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami." Ang paglitaw po ng maraming mga bulaang mangangaral, kapatid na Orly, mga bulaang propeta, ay kasama po yan sa mga palatandaang ibinigay ng Panginoong Hesukristo na nalalapit na po ang araw ng paghuhukom. Kaya hindi po dapat ipagtaka kung sa mga panahong ito, napakarami pong mga nangangaral daw ng Biblia. Gumagamit nga po ng mass media, ng social media, at iba't iba pang paraang nalalaman nila para makaabot sa maraming tao ang kanilang pangangaral. Na ang mga iyan ay palatandaan po, malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo, ang pagdagsa po ng maraming bulaang propeta, bulaang tagapangaral. Isa po yan sa palatandaan ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Yung bagyo, yung kalamidad, yung lindol, at iba't iba pa. Yan ay panganib sa buhay ng tao eh. Yung bang mga bulaang mangangaral, panganib din? Opo, panganib din po yun. At malaking panganib po yun. Pakinggan po ninyo, 2 Pedro sa 2 at sa 1, ganito po ang pagtuturo ng Biblia sa atin. "Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak." Napakapanganib po sa tao ang mga bulaang propeta, sapagkat ang mga ito, ang sabi ng Biblia, ay magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya at sa madaling pagkapahamak po ng tao. Yung pananampalataya, pagkatama, importante sa kaligtasan. Pero yung mga bulaang mangangaral, ang ituturo sa tao, kapag kakaroon nila ng hidwang pananampalataya patungo sa pagkapahamak eh. Yung ang tao, halimbawa, inabot ng kalamidad, kapatid na Clouds, pwede pang makabawi eh, di ba? At maraming ganon, di ba? Nasira bahay, nasira yung taniman, at iba't iba pa. Nakabawi eh, higit pa nga ang tinatamasa ngayon kaysa nawala sa kanila. Pero pagka ang tao nadaya ng bulaang propeta, bulaang tagapangaral, at hindi nakaalis sa pagkadaya, hindi lang kabuhayan nila mapipinsala eh. Lalo ang kanilang kaluluwa. Kaya malaking panganib po sa tao ang pagdami ng mga bulaang tagapangaral. Ipaglingkod pa natin ang sinasabi sa atin ng Biblia. Bakit mapapahamak ang tao, kapatid na Clouds, pagka nalinlang, pagka nadaya ng mga bulaang propeta na sa mga panahong ito na malapit ng paghuhukom, dadagsa at dadagsa ang mga bulaang tagapagturo. Ito po ang dahilan. Bakit po mapapahamak ang tao na nalinlang o nadaya po ng mga bulaang propeta? Sa 2 Tesalonica, sa 2:9 hanggang 12, ganito po ang pahayag po ng Biblia sa atin. "Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan." Ang mga taong nalinlang po ng mga bulaang propeta, kapatid na Orly, tiyak natin, yung tinanggap po nila sa halip na katotohanan ay kamalian
Kaya, Kasinungalingan. opo, yung pananampalatayang tinaglay nila, hidwang pananampalataya rin, sabi ng Biblia. Kaya ikapapahamak. Sino ba nasa likod ng mga bulaan tagapangaral ayon sa ating binasa? Ang nasa likod po ng mga bulaang tagapangaral na yon ay ang Diablo o si Satanas. Bakit makakadaya? Samantalang bulaan tagapangaral pala at ang nasa likod ang Diablo o si Satanas. Anong gagawin ng mga tagapangaral na yan? Kaya sabi po ng Biblia, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilin lang na tanda at kababalaghan, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Kaya may nadadaya kasi gumagamit ng panlilinlang. Opo. May katusuhan di ba? Maaring ang sinasabi kaligtasan. Maaring ang sinasabi pananampalataya. Pero pagka sinuri yung sinasabing ikaliligtas, hindi naman pala yun ang paraan ng kaligtasan itinuturo ng Biblia. Maaring may sinasabing pananampalataya, pero pagka sinuri natin, hidwang pananampalataya at hindi tamang pananampalataya. Anong kasasadlakan ng mga nadaya ng kasangkapan ni Satanas? Ang sabi po ng Biblia, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kaya hindi maliligtas yung mga malililang ng bulaang tagapangaral. Kaya dapat tayong mag-ingat ang mga tao sa panahong ito. Ang dami niyan di ba? Opo. May dalang Biblia, nangangaral, pero kasangkapan pala ni Satanas. Ang sinasabi, pananampalataya, pero hidwang pananampalataya. Ang sinasabi, katotohanan, pero ang tinuturo pala, kasinungalingang ikapapahamak at hindi po ikaliligtas. Kaya baka nag-iisip ang iba, ano dahilan? Bakit yung paniniwala sa mga bulaang tagapangaral panganib yan sa kaluluwa ng tao? Sa 2 Pedro, sa 2, mga talatang 1 hanggang 2, narito po ang paliwanag ng Biblia sa atin. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Gayunman, marami rin silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Malaking panganib po talaga ang mga bulaang mangangaral sa mga taong pinangangaralan nila, sapagkat, kapatid na Orly, ang mga ganitong mangangaral, yung mga bulaan, ay sisiraan niya sa pananampalataya. Kaya mas mabagsik yung bulaang tagapangaral kaysa kalamidad Nabanggit nga natin yung kalamidad, maaaring nawala ng bahay, nawala ng tinatangkilik, nawala ng kabuhayan. Pagka ang nakadaya sa tao bulaang tagapangaral, hindi lang siguro yung kabuhayan, tinatangkilik mawawala. Mawawala ang pag-asa ng tao sa pagtatamo ng kaligtasan sapagkat ang nadaya ng mga bulaang tagapangaral ay hahangga po sa walang hanggang kaparusahan. Ano ang isa sa mga kasinungalingan, kapatid na Klaus, na ipandaraya ng mga bulaang tagapangaral? Ito nagsisilbing babala, kaya ginagamit natin ang programang ito para huwag malinlang ang maraming mga tao. Sa Mateo 24, 23 hanggang 24 po, ganito po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Pakinggan po ninyong mabuti, mga mahal po naming taga-subaybay. Mateo 24, 23 hanggang 24. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ang isa pa pong kasinungalingan na ipandaraya po ng mga bulaang propeta ayon mismo sa ibinabala po ng ating Panginoong Jesucristo ay merong magpapakilalang Kristo. Pero mga bulaang Kristo. Opo. Kasi isa lang naman ang Panginoong Jesucristo Opo. Kaya yung magpapakilalang siya'y Kristo, bulaan tagapangaral yon. At paano makakahikayat yung mga bulaang Kristo o bulaang tagapangaral? Ano ipapakita sa mga tao? Magpapakitahan niya po sila ng mga dakilang tanda, mga kababalaghan. Ano pat ang sabi ng Biblia? Ililigaw kung maaari pati ang mga hinira. Kaya may mga tagapangaral kung ano-ano pinipresente, di ba? Kesyo makapagpapagaling ng
may sakit, hindi naman daw sila doktor, kaya daw nilang magpalayas ng masamang espiritu. Yun daw may kapansanan sa pamamagitan ng kanilang mga pananalangin nawawala yung kapansanan, gumagaling sa kanilang sakit. Pero sabihin ng ganon, pero ano pa rin kapatid na clouds ang mga tagapangaral na yan? Mga bula ang propeta po, kapatid na Orly. Kahit pa magpakilala sila na sila yung appointed son of God hindi naman sila totoo. Sila nag-appoint sa sarili nila. Tsaka yung tatay siguro nila. Opo. Ano ang kasinungalingang ipandaraya pa kapatid ng clouds sa mga bulaang propeta? Sa ikalawang Korinto, sa 11 at 13 po, ganito ang pahayag po ng Biblia sa atin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yung iba naman po, magpapakilalang apostol ni Kristo. Merong nagpakilalang Kristo, kaya merong tagapangaral, ang titulo Alter Christus, kahalili ni Kristo. Iba naman ay nagpapakilalang apostol. Pero ang lundo niyan, kapatid na clouds, anong klaseng tagapangaral sila? Mga bulaang tagapangaral. At anong sasapitin ng maniniwala sa kanila? Kapahamakan po o kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano yung parusang kahihinatnan ng mga madadaya ng bulaang tagapangaral pagdating ng araw ng paghuhukom? Sa Apokalipsis, sa 20, ang talata po ay Gis. Ganito pong pahayag. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Ang kapahamakan po o kaparusahang sasapitin ng mga bulaang tagapangaral, pati ng mga taong nadaya nila, ay ang kapahamakan po o kaparusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya dapat mag-ingat ang tao. Kasi pagka ang tao po'y nalinlang ng bulaan tagapangaral, bagaman ang tao, ang gusto kapatid na clouds makarating sa langit, siyempre, at maligtas. Ang hahantungan nila ay walang hanggang kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom pagka hindi naging maingat ang tao, pagka sila'y nadaya ng mga bulaang tagapangaral. Kaya para wag madaya ang tao, bili ng mga apostol na dapat sundin para ang tao ay huwag malinlang ng kasinungalingan. Sa unang Juan, sa 4, ang talata naman po ay 1. Ganito po ang pahayag po sa atin ng apostol na si Juan. Pakinggan po ninyo, mga mahal naming taga-subaybay. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito po ay mahigpit na bilin ng mga apostol. Sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Ganyan ang mga tagapangaral, siyempre. Sabihin sumasa kanilang Espiritu. Sabihin pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Kasi pagka ang tao maliwanag ang isip, at ang isang nangangaral ang sinasabi, Espiritu ni Satanas ang nasa kanya, lalayas yung tao, hindi maniniwala Kaya, tiyak na sasabihin, ang nasa kanila, Espiritu Santo, Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Pero ano ba bala, kapatid na clouds? Sabi po ng Biblia, huwag ninyong paniwalaan agad. Ano dapat gawin ng tao pagka merong nagsasabing tagapangaral na pinapatnubayan sila ng Espiritu? Sabi pa po sa atin, huwag ninyong paniwalaan agad, sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Kaya kailangan magsuri muna ang tao, di ba? Sabi nga nung mga matatanda nung araw, huwag amin ng amin. Kailangan siguruhin muna ano itinuturo ng tagapangaral na ito. Aral ba ng Diyos? Ikaliligtas ba? Ayon ba sa katotohanan? Pagka sa pagsusuri, ang natuklasan kasinungalingan. Hindi aral ng Diyos, kundi aral lang pala ng tao. Wag tanggapin yung kanilang pangangaral. Wag din tanggapin yung bulaang propeta kasi hahantong lang ang tao sa walang hanggang kapahamakan Ano ang halimbawa nung paraan na ginagamit ng bulaang propeta kaya nakakadaya ng mga tao? Dito po sa Roma, 16, mga talatang 17 hanggang 18, ganito pa po ang itinuturo sa atin.
Pakinggan po ninyo ang pahayag po ng apostol na si Pablo. Roma 16:17 hanggang 18. Mga kapatid, ipinamanhi ko sa inyo na bantayan ninyo ang mga gumagawa ng pagkakahati-hati at naglalagay ng hadlang sa inyong landas. Mga aral na labag sa mga aral na tinanggap ninyo. Lumayo kayo sa kanila. Ang mga taong tulad nila ay hindi talagang naglilingkod kay Kristong ating Panginoon, kundi sa sariling kapakinabangan. Dinadaya nila ang mga walang malay sa pamamagitan ng magandang pananalita at pambobola. Ito po ang isang dahilan kaya maraming naaakit, maraming napapaniwala ang mga bulaang mangangaral kasi ang kanilang pananalita po ay magaganda at sila po ay napakahusay mambola. Pagka nambobola, bolero, Opo. hindi nagsasabi ng totoo. Ano halimbawa po ng aral, pambobola lang. So, palataya ka lang, ligtas ka na. Diba? Wala ka nang gagawin. Ginawa na niya ng Panginoong Hesukristo ang ikaliligtas ng tao. Kaya yung ililigtas, sasampalataya na lang, wala nang gagawin. Talaga yung bahagi ng Panginoong Hesukristo, kapatid na Clouds, ginawa niya. Pumayag siyang mahirapan, nagpasa ng krus, pinakuha sa krus hanggang sa namatay. Pero yung ililigtas, dapat merong gawing bahagi niya para maligtas. Katulad lang, halimbawa ito. Halimbawa, ito po yung regalo. Iniaabot po sa inyo. Hindi po ito mapapasa inyo kahit ito'y regalo kung hindi kayo kikilos, kung hindi nyo aabutin ito. Ganon din ang kaligtasan. Talagang regalo, biyaya. Pero yung niregaluhan, may gagawin. At ang gagawin, yung ipinagagawa po ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka sinabing wala nang gagawin, pambobola po yon. Yung po'y panlilinlang, yung po'y pandaraya. Hindi dapat paniwalaan. Paano ngayon? Ano ang dapat gawin ng tao? Halimbawa, naakit siya ng hindi tamang aral. Napapaniwala siya ng bulaang propeta. Ibig ba sabihin hanggang doon na lang siya? Total, nandito na ako. Di hintayin ko na lang paghuhukom. Maparusahan ako kung mapaparusahan. Yung ba dapat maging prinsipyo ng tao? Hindi po Mayroong itinuturo po ang Biblia na dapat gawin ng tao sakali man na nadaya siya ng bulaang propeta para magkaroon siya ng pagkakataong maligtas. Sa Roma sa 13 at 12, ganito po ang itinuturo ng apostol na si Pablo. Pakinggan po ninyong mabuti. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Kung mayroon mang nadaya ng mga bulaang propeta, kapatid na Orly, ang bilin po ng mga apostol, iwaksi natin anya ang mga gawa ng kadiliman at isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Huwag mamalagi sa dilim. Dapat makasama sa mga ililipat sa liwanag. Sinong mga tao yun, kapatid na Clouds, yung dating nasa dilim, pero ngayon nasa liwanag na. Dating nasa maling relihiyon, pero ngayon nasa tunay na. Ano prosesong sinasabi ng Biblia para yung nasa dilim makarating sa kaliwanagan? Opo, ang binasa po natin, pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Basahin po natin ang kanyang pahayag sa Kolosas 1:12 hanggang 14. Ganito po ang kanyang paliwanag. Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga tao po na napaniwala ng mga bulaang propeta, kapatid na Orly, para magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Ang sabi ni Apostol Pablo kanina, iwaksi ang mga gawa ng kadiliman. Sa paraan po na sila ay malipat sa kaharian po ng anak. Mula sa kadiliman, dadalhin sa liwanag. Opo. Dadalhin sa kaharian ng anak. Kaya hindi totoong pare-pareho lahat ng relihiyon. Kasi may pag-aalisan, may paglilipatan. Ang lilipatan, kaharian ng anak. Paano makikilala yung kaharian ng anak? Ang sabi po ng Biblia, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ang kaharian po ng anak ay ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo na patawad sa kasalanan.
Alin ba ang iglesia o relihiyon na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Sa gawa, sa 20 at 28 po, sa salin ni Ginoong George M. Lamsa, basahin na po natin sa wikang Filipino, ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinubos po o binili ng dugo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Kaya, paano magagawa ng tao, kapatid na Clouds, ang tamang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo o sa araw ng paghuhukom sa ikapagtatamo niya ng kaligtasan? Kinakailangan po ang tao ay mapaloob o umanib sa iglesia ni Kristo. Yan po ang misyon ng programang ito. Ngayon pong malapit ng araw ng paghuhukom, mga palatandaan naganap at nagaganap na. Dapat pong magsikap ang tao, makaalis sa kadiliman, makarating sa liwanag sa paraang maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo para makasiguro ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya ito po ang hangarin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, at ng aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, na marami pang mga tao ang makaunawa, sumampalataya sa aral ng Diyos at makasama po namin sa loob ng Iglesia ni Kristo para makasiguro po ng pagtatamo ng kaligtasan. Sana po ay nakatulong kami sa inyong pagsusuri. At gaya po ng dati, bago tayo matapos sa ating palatuntunan sa araw na ito, tayo po ay mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Patuloy po na ginagamit na kasangkapan ng programang ito ng iyong iglesia para maghayag ng dakila mong katotohanan, para makapaghanda ang marami pang mga tao sa nalalapit na araw ng paghuhukom sa paraang maging kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Panginoong Hesus, kaawaan mo po ang mga naabot ng programang ito. Sana po'y magaang nilang naunawaan ang aming tinalakay na katotohanan. Magsilbing gabay po nila para makasama namin sila sa marapat at matuwid na paglilingkod po sa iyo. Ama namin Diyos, patuloy pong basbasan ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.